Halimaw ka. Paano mo natulak ang sarili mong lolo at kapatid mo sa hagdan, ha? Nasa ospital pa rin ang lolo mo. Walang nakakaalam kung gagaling pa siya. Hindi ko siya itinulak. Si Song Noanuan ang gumawa. Si Song Noanuan ang tumulak sa kanya. Hindi ako yun. Yeah. Sinasabi mo bang sinuanuan ang tumulak kay lolo tapos tumalon din? Akala mo ba tanga kami? Ha? Hindi yun ang Nahuli ko sila Song Noanuan at Hupis. Pinatawag ako ni lolo sa ibaba. Nang bumalik ako, natulak na pala si lolo sa hagdan. Hindi talaga ako yun. Maniwala kayo sa akin. Hindi namin napigilan ang nararamdaman. Pasensya na sa nagawa ko sa'yo. Pero wag mo akong pagbintangan sa bagay na hindi ko ginawa. Hindi kasinungalingan yan. Nuan, laging nauuna si Jinhe sa'yo. Pero halimaw naman siya, hindi karapat-dapat sa kabutihan mo. Mula ngayon, sinuanuan na lang ang kapatid ko. Jinhei, siya ang tunay mong kapatid, ang tunay mong lolo. Para kang baliw. Hindi, baliw ka talaga. Tao, dalhin niyo siya sa mental hospital. Hindi ako baliw. Ayaw kong pumunta. Bitawan niyo ako. Hindi ko itinulak si lolo. Ayoko. Hindi, wala akong sakit. Hindi ako siraulo. Pakawalan niyo ako. Kaya mong itulak ang sarili mo, lolo sa hagdan, tapos sasabihin mong walang sakit. Yeah, ngayong nandito ka na, titiyakin kong magamot ka ng maayos. Hihihi. Masarap ang pakiramdam, di ba? Ang pamilya Song ang nagpadala sa'yo dito. Gusto lang nilang ayusin ka namin. Maligayang bati, simula ngayon. 3 beses sa isang linggo kang death therapy. Hindi ako basura ng pamilya. Hoy, ang tagal-tagal mo na dito. May dumalaw ba sa'yo mula sa pamilya Song? Prinsesa ka raw ng pamilya Song. Lene, may bagong prinsesa na ngayon ang pamilya Song. Alam mo kung sino ang inapi mo. Di ba? Song Noanuan, ikaw, alipin ka lang ni Song Noanuan. Dr. Zhao, kung ipipilit niyo ang elektro, baka may masamang mangyari. Subukan na lang natin ng ibang therapy. Oh, tama ka. Tingnan na natin, kaya ang laruin? Kayong, anong balak niyong gawin? Ang ganda ng latigo nyo. Alam mo ba kung ano to? Huwag mo akong hawakan. Gawa sa katad ng baka ang latigong ito. Noong una, binababad nila to sa malamig na tubig. Dr. Zhao, nandito ang pamilya ni Song Jinhei para dalawin siya. Kapatid ko, dumalaw ang kapatid ko. Pakawalan niyo ako. Dumalaw ang kapatid ko. Kuya, dumating ka ngayon para uwiin ako, di ba? Bitawan mo ako. Nagdala ako ng mga pang-araw-araw mong gamit. Naibigay ko na sa nurse. Hindi, dito ka para iuwi ako ngayon, hindi ba? Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, iligtas mo. Huwag kang umalis, pakiusap. Walang mabuting tao sa kanila. Sino ang hindi mabuting tao? Anong gusto mong ipahiwatig? Hindi ko, ako. Initali nila ako. Pinapalo pa nila ako. Kuya, narinig ko kay Dr. Zhao na nagtangka ang kapatid ko magpakamatay bilang panakot para palabasin siya. Hindi totoo yan. Ano? Song Noanuan, nagsisinungaling ka. Tama na. Mukhang hindi ka pa rin gumagaling. Ginagamit mo pa rin ang mga panloloko mo. Wala akong sakit. Bakit ako magpapagamot? Hindi ako ang nagtulak kay lolo. Bakit? Bakit hindi mo ako paniwalaan? Maniwala ka sa akin, kuya. Ayaw mo pa rin aminin. Song Jinhe, nabigo talaga ako sa'yo. Dito ka na lang at magpakabait. Kung hindi ka gagaling, hindi ka na makakalabas habang buhay. Hindi, kuya. Song Jin yan. Tara na, Miss Song. Hoy, sa wakas tumawag ka rin. Inay, makinig ka sa akin. Kinuhanan nila ang phone ko. Nakalusot ako para makuha ito. Inay, tulungan mo ako. Tulungan ka? Anong nangyari? Ang doktor ang kumuha ng phone mo para sa ikabubuti mo. Hindi tama yon. Inay, sila pinwersa nila. Maria, anong ginagawa mo? Tingnan mo, bagay ba sa akin ang dress na ito? Ang ganda talaga. Ang anak kong babae, bagay sa lahat ng suot. Ay, may sapphire necklace ako, bagay na bagay sa damit mo. Pumunta ka muna sa aparador, hintayin mo ako. Sige. Ma, bilisan mo. Sige na. Simula ngayon, huwag kang tatawag kung hindi importante. Papatayin ko na. Inay. Kahit pamilya ko walang pakialam sa akin. Kailangan kong umalis dito. Kailangan ko nang lumaya sa lugar na to. Hoy, tigil ka dyan. Habulin niyo sila. Ang tapang mo, tumakas ka pa. Kung di kita babantayan ngayon, di ka matututong lumugar. Sa ospital kong ito, wala pang nakakatakas ng mga pasyente. Huwag kang lalapit. Anong balak mo? Marami akong paraan para alagaan ka. Halimbawa, pwede kong ipasok itong pako sa frontal na parte ng utak mo. Titigil ka. Kaagad, si Song Noanuan ba ang nag-utos? Magkano ang bayad sa inyo? Doblihin ko ang bayad. Hindi. 3, 4 na beses, kahit magkano. Nakikiusap ako. Pakiyaan mo na ako. Di ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko'y kagaya mong kasama. Kung pahirap lang ang pwede kong mapala sa mundo.
Mas gusto ko pang, patayin mo na lang ako. Gusto mong mamatay? Kamusta na si Jinhe nitong huling panahon? Ay, matigas pa rin ang ulo ni MS, Song Jinhae. Ayaw uminom ng gamot at ayaw makipag-usap kan-inuman. Huwag mag-alala sa aming pamilyang Song. Simula nang dalhin namin siya rito. Pagtutok na lang sa pagpapagamot niya. Ano mang kailangang gawin, gawin niyo na. Kuya, tulungan mo ako. Kanina lang. Akala ko narinig kong humihingi ng tulong si Jinhe. Mr. Song, baka mali ang narinig ninyo. Impossible. Talagang boses ni Jinhe yon. Ay, Kakaiba to. Sumpa ko, parang boses ni Jinhe ang narinig ko. Ginoong Song. Marami tayong pasyenteng may mental disorder dito. Gumagawa sila ng iba't ibang kakaibang ingay. Magkakatulad naman ang boses ng mga kabataang babae. Maling pagdinig lang yata yan. Mukhang. Nagkamali lang talaga ako. Hindi pa rin kayang magalit ni Jinhae sa atin dahil dinala natin siya sa mental hospital. Di ba? Naipaalam naman natin ng maaga sa kanya. Gusto pa rin niyang hintayin natin siya. Sobrang spoiled niya dati. 3 taon na siya dito. Wala pa ring pagbabago sa kanya. Jinhe, Kumusta, binatang binibining Song? Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, pangako kong hindi na ako magwawala. ikaw. Sa pananalita mo, hiha, parang sinisisi mo pa rin ang pamilya sa pagpapadala sa'yo sa ospital sa pag-iisip. Hindi ganon. Hindi ko ginusto. Nakikiusap ako. Huwag niyo na akong ibalik doon. Pakiusap sa inyong lahat. Kung hindi sinabi ni Lola na makita ka sa kanyang kaarawan, hindi sana ako dumating para sunduin ka. Kung ayaw mong umuwi, dito ka na lang manatili magpakailanman. Kuya, alam kong nagkamali ako. Huwag niyo akong iwan dito. Huwag niyo na akong ibalik. Pakiusap sa inyong lahat. Iuwi niyo na ako. Sila. Kuya, sigurado akong alam na ni Hiha ang pagkakamali. Iuwi na natin siya sa pamilyang Song. Song Jinhe, binabalaan kita. Mula ngayon, magsimula kang magpakabuti. Kung hindi, isusumpa kong ibabalik kita sa ospital sa pag-iisip. Ang kapatid kong lalaki, si Song Noanuan na lang ang inaalagaan ngayon. Wala na siyang pakialam sa akin. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako. Basta iuwi niyo lang ako. Gagawin ko lahat ng gusto. Hindi kami ang ipinahiya mo. Kundi si Lolo na nakahiga sa ospital. Ano pang aasahan ko? Jinhae, Kate, bakit ka ganyan ang itsura? Di ka sinundo ng kapatid mo. Nanay, yung ospital, sila. Inay, di maayos ang pag-aalaga nila sa kanya. Normal lang sa bunso ang magingay minsan, di ba? Di mo ba naisip yun? Ate, Kahit ikwento ko ang hirap na dinanas ko, walang maniniwala. okay lang. Jinhae, Kate, lulutuan kita ng sopas bukas. Babawiin natin ang lakas mo, ha? Huwag mo akong hawakan. Inay, Huwag mo akong galawin. Nanay mo yan. Jinhae, Kate, Nanay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kasi, ano na naman, parang sinisisi mo pa rin kami sa pagpapadala sa'yo sa mental hospital. oo. Nung sunduin namin siya, ayaw sumakay ng kotse. Gusto pa raw maglakad-lakad. Galit siguro siya sa atin dahil sa pagpapadala sa kanya doon. Tama na. Nitong mga taon, marami siyang pinagdaanan. Babawi kami sa kanya. Naghirap siya, nasa ospital pa ang lolo niya. Ang pagpapadala sa kanya doon ay para sa ikabubuti niya. para sa ikabubuti, alam mo ba, ang nangyari sa akin, doon, ang dapat magbayad ng pagkakamali, ay ibang tao, di ba? Di ko pababayaang si Jinhae. Magkwento tungkol sa nangyari sa mental hospital. Sige na, kakagaling lang niya sa ospital. Nagdaramdam lang. Normal lang nasisihin niya ako. Ilang beses mo nang pinaratangan ng kapatid mo, pinagtatanggol ka pa rin niya, wala kang kahihiyan. Mukhang, ang pamilya ko, ay nasa kamay na ninuanuan. Kahit anong sabihin ko, di sila naniniwala. Jinhae, Kate, may binili akong bagong damit para sa'yo. Nasa kwarto ni Noanuan. Subukan mo na, okay? Sige na, Itong pulang damit, siguro to ang regalo ni nanay. Yung puti punit-punit na.
Ate, bakit mo suot ang mga damit ko? Sinisikap mo bang kunin lahat sa akin sa bahay na ito? Anong ibig mong sabihin dyan? Kuya, Binigay itong pulang damit ni nanay. Kay Nuan-Nuan noong ika-negatibo 3 taon niyang kaarawan. Bakit mo ito sinusuot? hindi ko po alam, kuya. Pagdating ko roon, sira na ang puting damit, kaya ito na lang ang pinili ko. Jinhei, lumang damit mula 3 taon ang nakalipas. Ang pinili ko para hindi kita maungusan. Bakit mo pinutol? Hindi ko pinunit. Sira na ito nang dumating ako. Anong pinagsasabi mo? Sinasabi mo bang sinadya ni Nuan-Nuan? Sakta ng damit para mapahamak ka? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, Tama na. Mula ng unang araw mong pumasok sa bahay na ito, ginulo mo ang lahat. Nagsisisi ako sa pagpapabalik sa'yo. hindi, kuya, hindi ganyan ang ako. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ginawa. Bakit walang naniniwala sa akin? Ikaw, Tama na, kuya. Kung gusto na talaga ni Jin, ibigay na lang natin sa kanya ang damit. bakit? Kung hindi niya masunod ang mga patakaran, sa tingin ko, hindi dapat siya sumama sa kaarawan ni Lola ngayon. Kuya, Jinhei, labis kitang ikinabigo. Pakinggan mo ang kuya mo. Manatili ka sa bahay at pag-isipan ang nagawa mo. nanay, hindi, nanay. Bakit walang naniniwala sa akin? Hindi, at sina lolo at lola. Naghahangad ng mahabang masayang buhay para kay Lola. Salamat. Hindi ba't sinabi ninyong si Jinhe ay uwing mula sa ibang bansa ngayon? Maayos ang kalagayan ng pasyente sa kasalukuyan. Napakataas talaga ng tsansiyang magising siya. Lolo, kailangan mong magising ng madalian. Kapag ikaw ay nagising lang ako makakapaglinis ng pangalan. Lola, ayaw talagang pumunta ni Jinhee ngayon. Hindi ba sapat na kami ang kasama mo? Lola, talaga bang mas mababa si Nuan-Nuan kaysa kapatid niya? Bakit hindi sumama si Pacey sa... Hindi ba dapat ikaw ang pumalit sa kapatid mo at pakasalan siya? Lola, talagang hindi ko alam kung anong mali ang nagawa ko para hindi mo ako magustuhan ng ganito. Ang pamilya Hu, ang daming eksena, si Hu PC, ay inabuso ng pinsan at naaksidente sa sasakyan. Ngayon siya ay paralisado na. Paano siya magiging karapat-dapat kay Nuan-Nuan? Huwag kang magkunwari sa akin. Nasaan si Jinhe? Kapag hindi ko nakita si Jinhe ngayon, kayong lahat ay huwag nang bumalik kailanman. Lola. Jinhe, halika rito, bilisan mo. Umupo kayo roon. Lola, bakit ang payat-payat mo na? At bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba binigyan ng magulang mo sa abroad? Hindi po, Lola. Mabait naman po sila sa akin. Huwag kang mag-alala. Sabi ng kapatid mo ayaw mong dumalaw kay Lola. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Palaging maalaga si Jinhe mula pagkabata. Imposibleng ayaw niyang makita ako. Bakit ka bumalik? Kaarawan ni Lola ngayon. Kakauwi ko lang. Kakauwi ko lang mula sa ibang bansa. Gusto kong bisitahin si Lola. Sabihin mo sa akin, may sinumang pamilya ba? Nanggigipit sa... Wala po talaga. Sige dahil nandito na kayo, magsimula na tayo. Jinhei, ito ang sopas na paborito mo noon. Song Jinhee, masyado ba kaming mabait sa'yo? Jinhei, galit ka pa rin ba sa amin dahil pinaalis ka namin? Pero, itinulak mo ang lolo mong labis na nagmahal sa'yo. Pababa sa hagdan, dapat mong harapin ang mga resulta niyan. Inumin mo ito para sa akin. Galit pa rin ba sa atin ang bunso natin? Dahil galit ka pa rin sa amin, bumalik ka na lang kung saan ka nababagay. Hindi. Inumin ko ito. Song Jinhee, ano ba talaga ang balak mo? Ano ba ang gusto mong gawin? Ayaw niyang kumain. Bakit kailangan niyong pilitin siya? Lola, kami ay... Tama na. Sa tingin ko wala sa inyo. Ang tunay na nagdiwang ng aking kaarawan. Lola, Nanay, Huwag kayong magalit. bunso, nagpapaalala ba sa'yo ang sopas na ito ng nakakadiring bagay? Ano, nababaliw ka na ba? Galing ka sa mental hospital. Ngayon pati pandinig mo sira. Sa ating dalawa, sino talaga ang baliw? Alam mo naman ang sagot. Song Nuan-Nuan, totoo ang karma, alam mo ba? Dapat hindi ka na talaga bumalik. Dapat doon ka na lang namatay. Wala kang lugar sa bahay ni Lola. Bakit lagi mo akong nilalabanan? Wala nang bumalik ka. May ginawa ba akong masama sa'yo? Si Lolo ba may ginawang masama? Bakit isasama mo pa si Lolo? Mali lang na nabuhay ka. Puro ka na lang kukuha at lalaban. Anong balak mo? Ate, pasensya na. Huwag mo akong saktan. Nawawala ka na sa sarili mo. Song Jinhee, talagang nawawala ka na. Ganun ba kalaking problema ang pag-exist ni Nuan-Nuan? Wala akong ginawa. Hindi.
Hindi yun. Hindi niya sinasadya. Ate, nadulas lang ako. Kasalanan ko to. Song Jinhae, paano ka nagkaganyan? Tingnan mo sinuanuan. Kahit ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin. Wala akong ginawa. Bakit niyo ako hindi pinaniniwalaan? Baka nagseselos lang si Bunso. Mahal talaga ako ni Mama at Papa. Alam mo naman, 3 taon siyang nasa mental hospital. Habang ako ang prinsesa sa loob ng 3 taon. Jinhae, sinuanuan ang tunay mong kapatid. Paano ka nagseselos sa kanya? Mukhang kailangan ng ipatupad ang mga patakaran. Sobra ka naming pinalaki ng mali. Inay, tingnan mo ang sugat ni Noanuan. Gawa lahat ito ng batang walang modo. Sabihin mo sa lola, ano talagang nangyari? Ako po, Kanina, tinulak ni Jinhae si Nuanuan. Nauntog pa ang ulo niya't nagdugo. ikaw ang tinatanong ko, Jinhae. Lola, wala po akong ginawa. Si Song Noanuan ang nagpakana nito. Talagang wala akong kasalanan. May mga saksi at ebidensya tayo. Kayong dalawa lang ang nandoon. Kung hindi ikaw ang nagtulak, sino pa ang may gawa? Tama na. Kapag sinabi ni Jinhae hindi siya ang may gawa, hindi gagawa ng ganyan ang apo. Lola, apo mo rin po si Nuanuan. Malalim ang sugat niya, baka magkapeklat pa. Huwag naman pong paboritohan. Hindi naman malalat. Huwag mong sisihin ang kapatid mo. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Unang araw pa lang niya dito, ano pa ang mangyayari kung mapapatuloy? Wala po akong kasalanan. Bakit ako magsusori? Sige, kahihiyan ka ng pamilyang ito. Akala ko ba'y napalaki kitang maayos? Dapat nating disiplinahin si Song Jinhae upang umayos ang lahat sa pamilyang ito. Nasaan ang sinturon ko? Titingnan natin kung hindi kita mapapagalitan. Kung may lakas kang saktan si Jinhae, Nanay, hindi na dapat ninyong palayawin ng demonitong ito. Tingnan niyo siya ngayon. Anong nangyari sa kanya? sino ang mga saksi? Saan ang ebidensya? Galing lang ba lahat yan kay Song Noanuan? Maniwala kayo kay Song Noanuan. Bakit hindi kayo maniwala kay Jinhae? Ano? Si Song Noanuan lang ba ang anak mo? Wala ring CCTV footage. Baka dapat kalimutan na lang natin ito. Kalimutan. Paano yung dinanas na hirap ni Nuanuan? May nakakita ba sa inyo ng tunay na pangyayari? Sino ang nakakitang nanakit si Jinhae? Ako po ang nakakita. Nakita kong sinabihan ni Miss Jinhae, si Miss Noanuan ng masasamang salita at tinanong kung bakit siya buhay pa. Ako rin po ang nakakita. Mariin pong itinulak ni Miss Jinhae, si Miss Noanuan sa lupa. Hindi ko po. Bakit kayo nagsisinungaling? Hindi ko ginawa yon. Song Jinhae, kapatid mo si Nuanuan. Paano mo siya mapapahiya ng ganito? Paano nagkaroon ang angkan natin ng halimaw na katulad mo? Hindi talaga ako ang may gawa. Binayaran siguro ni Noanuan yung dalawa. Wala akong ginawa. Lola, maniwala po kayo sa akin. Jinhae, mayroon ka bang ebidensya na hindi ikaw ang may gawa? Nagdadahilan lang siya nagkakaila. Saan siya kukuha ng ebidensya? Jinhae, bakit hindi mo pagbigyan ang kapatid mo ngayon? Pangako ko sa iyo, kapag humingi ka lang ng tawad, malilimutan na natin lahat ito. Lola, ako po, wala talaga akong ginawa. Bakit pati kayo ayaw maniwala sa akin? Kumpleto ang mga saksit ebidensya. Bakit ayaw mo pang aminin? Itinanggi mo rin ang nangyari kay Lolo. Song Jinhae, paano nagkaroon ang angkan natin ng tao na walang hiya at walang galang sa magulang kung alam ko lang na ganito ang mangyayari? Hindi na sana kita inilabas sa ospisyyo. Jin yan. Tumigil ka. Hindi ba nag-aaral si Jinhae sa abroad? Anong ospish pagpapagamot? Impyerno ang tawag mo sa pagpapagamot? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang lahat. Ito ba ang tinatawag ninyong ospital? Anong uri ng mental institution ito? Saan mo talaga dinala ang aking minamahal na apo? Hindi pwede. Gawa ito ng doktor. May mga kagat pang nakalakip. Ikaw ang panganay na babae ng Song family. Paano nila nasikmura ang tratuhin ka ng ganito? Ang panganay na dalaga ng Song family. Kung may pagpipilian ako, di ko gugustuhin maging Di ko pwedeng hayaan ang paslit na to. Hindi ko papayag ang magpalinis ang mga magulang kay Song Jinhae. Nuanuan. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Tawagin ng doktor agad. Ayos lang ang binibini, nadala lang siya sa emosyon at hinimatay. Taye, nanay, kuya, nagpaalala ko sa inyong lahat. Kasalanan ko ito. Nuanuan, hindi ito kasalanan mo. Kami ang may sala kung naaga pa naming makita ka. Di ka sana naging mahina at may sakit. Oo, ang dami mong pinagdaanan. Si Jinhae rin ay di naging madali sa'yo. Nakakabagabag talaga. Pero marami ring pinagdaanan si Jinhae. Ang dami niyang peklat. Sino ang nakakaalam ng nangyari sa mental hospital? mahal kong anak. Ang dami mo ng pinagdaanan. Mga magulang mo ang nagpumilit na pumunta ka. Maging mabuti ka. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Sa iyo doon, ako. Nanay, paano mo nasabi yun? Anak ko rin si Jinhae. Siyempre, mahalaga siya sa akin. Sabi niyo mahalaga kayo sa kanya. Pero ipinadala niyo siya sa mental hospital. Nagpapanggap lang ang lahat. Lola, huwag kang mag-alala. Alam na ni Mama at Papa ang mali nila. At saka, kapag nagising si Lolo, patatawarin din niya si ate. Hindi na nila siya ipapabalik doon. Tama si Nuanuan. Si Song Jinhae ay pumunta sa Yesway Hospital. Dahil tinulak niya si Lolo sa hagdan. Yung nangyari kanina man, o pagtulak ni Song Jinhae sa lolo niya, hindi ba siya ang unang nagkamali? Hindi pa tapos ang lahat. Sabi niyo kwento ni Jinhae ang totoo. Tinulak ni Jinhae ang matanda sa hagdan. Hindi ba yan lang ang version ni Song Noanuan? Nanay, bakit laging? Sobrang nag-aalala kay Song Jinhae. Tigil na ang away. Babaeng plastic. Song Jinhae, paano mo nasabi yan sa kapatid mo? Akala ko nga napapatawad na kita. Ako.
Buhay pa ako, alam mo ba? Sinong nagbigay ng permis? Nasaktan ang kapatid mo sa harap ko. Tama na, tumigil na kayong magtalo. Huwag kang mag-alala, pinahanap ko na. Mga taong sinabi mo, mga nambuli sa'yo, ano man ang nangyari. Sisiguraduhin kong may paliwanag ka. Paliwanag? Sa ganitong paliwanag, ang lahat ng hirap na dinanas ko ay mawawala na lang. Walang galang ka. Gusto mo bang ibigay namin ng nanay mo ang buhay namin para lang tumahimik ka? Tama ang kuya mo. Akala mo ba pinapanta ka namin dito? Wala ka talagang malay? Dahil hindi mo nakikita ng tama, hindi mo alam ang tama sa mali. Pakpak lang sa gusto mong marinig. Kayong. Tumahimik na kayong lahat. Tay, huwag po kayong magalit. Hindi sinasadya ni Kuya Jinhee yun. Ang gulo-gulo. Ang talong ng dila mo, at walang kwentang pride, kaya laging talo ka sa akin. Golden girl ka pa naman. Kung napaalis na kita sa Song family noon, kaya ko ulit gawin ngayon, at pangatlong beses pa. Hoy! Nahanap na namin ang mga yon. Ipapadala ko sila rito ngayon din para harapan mong matanggap ang paliwanag. Sino ka? Anong gusto mo? Akala ko. Alam mo na. Narinig kong sinaktan niyo si Song Jinhee. Tigil na. Tigil na sa pagsuntok. Anong karapatan mong manakit sa amin? Dahil ang apelyido ni Song Jinhee ay sino nagbigay ng lakas ng loob para gambalain ang pamilyang Song? Hindi ba kayo ang nagpasok sa kanya sa mental na ospital? Huwag kang magkunwaring mabait. Inapin niyo anak ko pero akala niyo kayo pa ang tama. Akala mo santo si Song Jinhee, siyang attending psychiatrist sa ospital. Inaabuso niya mga pasyente. Napilitan kaming lumaban dahil sa kanya. Kailan ko tinangkaligawan ang doktor? Malinaw, siya ang nag-utos sa inyong lahat na habulin ako. Huwag kayong mag-imbento ng kasinungalingan. Sabihin mo sa harap ko ng malina, nandoon siya sa ospital. Gusto niyang kausapin ang doktor para palabasin siya. Sayang, hindi interesado si Ia Zhao sa mga babaeng tulad niya. Magtanong ka sa iba, nasa mental hospital siya, babaeng nakikipagtalik kanino man, gagawin lahat makalabas lang. Hindi namin siya hinawakan. Mga sugat niya galing sa sariling pagkahulog. Siya mismo ang nahulog. Ano ang sinabi mo? Lahat ng sinabi namin ay totoo. Lahat yan ay katotohanan. Nakakatawa talaga. Kami ay naloko mo, Song Jinhee. Hindi ba sapat na kahihiyan yan? Hindi ako, nanunumpa ako na hindi. Sila iyon, hindi ako. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Song. Paano ka maaabuso ng kahit na sino? Eksakto, ang pamilya Song nga ay may mga shares sa ospital ng mga mental. Paano maaabuso ang kapatid ko doon? Tama ka. Ang pamilya Song ay may shares, kaya nakakautos ka sa kanila. Para abusuhin ako doon. Ate, bakit mo ako isinisisi ng ganyan? May ebidensya ka ba? Ikaw ang may gawa nito tapos isinisisi mo pa sa kapatid mo? Ang lakas ng loob mo, ha? Si Song Jinhee ay likas na kaakit-akit. Mula ngayon, sa paningin ng pamilya Song, wala ka na. Likas na kaakit-akit ha? Akala mo gustong-gusto kong maging Sana hindi nyo na lang ako isinilang sa mundong ito. Jinhee, magpaliwanag ka. Kung hindi mo ginawa, sabihin mo. Wala nang saysay. Walang maniniwala sa akin dito. Lola. Naniniwala ba kayo sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa aking panganay na apo. Kahit ngayon, ang matandang ito, naniniwala pa rin kay Song Jinhee. Umuwi ka na sa amin. Kailangan mong mapagsabihan. Hindi, ayaw kong umuwi. Hindi iyon ang tahanan ko. Wala kang choice, susunod ka sa akin. Kung ayaw nyo kay Jinhee, pabayaan nyo na lang siya sa lumang bahay. Mula ngayon, ako ang bahala sa kanya. Hindi natin pwedeng payagan yan. Maraming kayamanan si Lola. Pag ibinigay niya kay Jinhee, ako naman. Lola, hindi ba ito labis? Anong masama dito? Kahapon, sa harap ko pinarusahan ninyo si Jinhee. Sino ang may alam sa gagawin nyo? Sa apo ko kapag wala ako. Kasi may kasalanan si Song Jinhee. Ina. Lola, hindi ako lumaki sa piling mo, pero baka hindi ko dapat sabihin ta. Pero kung palagi niyong sasaluhin si Jinhee, sasaktan mo lang siya. Tama sinuanuan. Kung patuloy na sasaluhin ni Ina, si Jinhee ng ganito, lalo lang siyang magiging masama. Dapat sumama sa akin si Jinhee ngayon. Hindi pa ako pa. Hindi mo pa mamahala ang pamilyang ito. Sinasabi kong dito mananatili si Jinhee. Ngayon, si Jinhee ay sasama sa akin pauwi. Hindi na siya pwedeng laging pasasayahin ng ganito. Pasasayahin? Sa nakalipas na 3 taon, sino bang nagpakaligaya sa akin? 3 taon? May lakas ka pa ng loob banggitin niyang 3 taon. Sa 3 taong ito, natatakot lang kami na dahil sa'yo, maging katatawanan tayo sa buong lipunan. Para sa kabutihan mo ito, makinig ka na sa kuya mo. Huwag kang sumalungat sa kanya. Ang lambing mo sa pagtawag ng kuya. Mukhang close kayo ah. Tama na, sasama ka na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo akong ibalik sa mental hospital. Ayaw kong umuwi, ayaw ko. Paano kita maibabalik sa mental hospital? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Jinhee, ang kuya mo at mga magulang mo, sinusubukan lang naming disiplinahin ka para huwag ka nang maliga ng landas. Tama na kayong dalawa, wag na. Kung ayaw niyang umuwi ni Jinhee ngayon, pwede siyang magpalipas muna dito. Ma, pwede kitang pakinggan sa ibang bagay, pero hindi dito. Oo nga po, ma. Kailangan talagang disiplinahin si Jinhee. Kasalanan ko lahat ito. Sobrang pinalaki ko siya ng maluho. Ayokong maging kapatid kong.
Isang babae na, pabaya sa mga lalaki. Kaya ngayon, si Song Jinhye ay sasama sa Ang cute. Ako, di ko inakalang may araw na. Ang aking mahal na kuya, ang tawag sa akin yan. Alam ko na ito, hindi ba? Walang naniniwala sa akin sa pamilyang ito. Ano pa bang pag-asa ko? Kung ayaw mong may tsismis, huwag kang gagawa ng ganito. Mas malala sitwasyon ni Nuan noon, pero walang ginawang, nakakadiring bagay. Dahil ang ginawa niya, mas nakakadiri kaysa sa akin. Kayong lahat naniniwala lang sa kanya, hindi niyo ako pinaniwalaan. Ako si Song Janya, laging malinis ang pangalan. Bakit ako nagkaroon ng walang hiya na anak na KA? Sasama ka sa akin ngayon din. Hindi, si Jinhye, di pwedeng umalis si Jinhye. Inay, naging ganito si Jinhye sa sobrang lambot mo. Di ko pwedeng sirain ang pangalan ng Song dahil sa anak na ito. Tinatawag ako ng tatay ko. Sinabihan pa ako ng kapatid ko. Tama pala yung doktor. Walang maniniwala sa akin. Walang kwenta ang buhay na ganito. Lola, sasama na ako sa kanila. Jinhye, ikaw. Ano? Nagising na ang matanda? Nako, bakit hindi pa sila lumalabas? Dok, kumusta na ang lolo ko? Maayos na ang kalagayan ng pasyente. Nakapagsasalita na ulit siya. Maaari nang bumisita ang mga kapamilya. Tara na. Nagising na nga pala ang matandang yun. Kapag nagsabi siya ng totoo, wala na ako. Lolo. Lolo, Lolo, nagising ka rin. kumusta ang pakiramdam mo, tol? May masakit ba sa... Wala, ayos lang ako. Salamat at nagising na si Lolo. Mabubunyag na rin ang katotohanan. Jinhye. Tay, huwag kang mag-alala. Naparusahan ko na si Song Jinhye. Mula ngayon, ang walang utang na loob na to, hindi na makakasakit ng matatanda. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Lolo, walang galang si Song Jinhye. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal. Sa ngayon, si Nuan na ang aalaga sa'yo. Nuan, bakit nakatayo ka dyan? Bilis, lumapit ka. Sige, Song nuan-nuan. Gising na si Lolo. Song Jinhye, hand mo ba ito tatalikda? Ni hindi ko nga nasumbong ang ginawa mo noon. Ngayon, may lakas ka pa ng loob habulin si Nuan. Lolo, ito si Nuan. Bunso kong kapatid ito. Nakalimutan mo ba? Hindi. Huwag mo akong hawakan. Lolo, pakiusap, sabihin mo kung sino ang nanulak sa'yo. Hindi ko kailanman inakala na ang apo kong si Jinhye ay gagawa ng kalokohang ito. Mukhang, ibang tao ang tunay na may sala. tatay, kung hindi si Jinhye ang nanulak, sabihin mo kung sino talaga ang may gawa. Oo nga, tatay. Sabihin mo na sa amin. Siyempre naalala ko. Kailangan ko nang umalis dito. Bilis. Sinong nakakaalam kung itong mga tanggang to ay itatapon din ako sa mental hospital. Anong pinag-uusapan ninyong lahat? Kailan ko ba? Natulak sa hagdan, Song Nuan. Sino si Song Nuan? May ganang tao ba sa angkan nating Song? Lolo, nakalimutan mo ba? Naitulak ka sa hagdan, kaya ka na ospital. Nangyari ba talaga yon? Naalala mo pa ba kung sino ako? Siyempre naman. Ikaw si Jinhye. Ikaw ang paborito kong apo. Siyempre kilala kita. Mukhang si Lolo ay nakalimutan na si Nuan. Lolo, Tawagin ang doktor. Tawagin na ang doktor. Bilis. Lolo, Doktor. Gising na ang pasyente. Pero may natitirang blood clots sa utak niya. Kaya nga, selective memory loss ang nangyayari. Kaya, kailan babalik ang memorya ni Lolo? Pwedeng bukas, o baka hindi na talaga maalala. Mahirap talagang sabihin. Ano nang pwede nating gawin ngayon? Mga kapamilya, lumabas muna tayo. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Tara na. Swerte ako ngayon. Di pala naalala ng matanda. Kailangan ko siyang alisin agad bago siya makapagbalik tanaw. ano ba ang gusto mong gawin? Ano pa bang magagawa ko? Syempre nag-aalala lang ako kay Lolo. Ano ang ibig kong sabihin? Ikaw ang dapat nakakaalam nito. Nakakahiya ang nangyari kay Song Jinhye. Mukhang nasa panig ko ang tadhana, Lolo. Nawala ang memorya niya. Huwag kang masyadong magsaya. Baka bukas ay maalala na ni Lolo lahat. Minsan naiisip ko talaga, kapatid ba talaga kita? Paano nagkaroon ang pamilyas ng kasing lupit mo? Ako lang ang masama dito. Huwag mong kalimutan, sino ang nagpadala sa'yo sa mental hospital, ang mapagmahal mong pamilya. Kawawa ka. Huwag mo nang asahang mamahalin ka nila. Siyempre, hindi ako umaasa niyan. Pero habang nandito ako, Hind ako sang-ayon. Kakauwi pa lang ni Ji. Paano ko siya papayagan na magpakasal sa may kapansanan? Nuan, mas matagal ka nang wala kaysa kay Jinhye. Kung hindi magpakasal si Jinhye sa kanya, ikaw na ang kailangan, Nuan. Hindi pwede. May kapansanan na siya. Ang pakikipagkasal sa kanya ay sisirain ang buhay ko. Jin yan, pumunta ka sa lumang ba at kunin mo si Ji para umuwi.
Kukunin ko si Jinhee, pero tutol ako sa pagpapakasal sa kanya. Kailan pa nagkaroon ang pamilyang Song ng obligasyon na ipagbili ang mga anak? Ano pa ang saysay ng pagiging ko rito? Akala mo ba gusto ko ito? Masama ang ekonomiya ngayon. Hirap na ang mga negosyo. Kung mawawalan pa tayo ng malaking kliyente, gusto mo bang mabankrupt ang pamilyang Song? Ako, Ikaw, kunin mo si Jinhee para sa akin. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. CJ, Tae, payagan mong sumama ako kay kuya. Lolo, ako ang gumawa ng sopas na ito. Subukan mo po. Tikman ko. Masarap ba? Jinhee kong mahal. Nandito si Lolo at kuya para bisitahin ka. Lolo, nandito kami para sunduin ka, Jinhee. Halika na. Kayong dalawa, magkapatid na iisa ang ina. Anong hindi ninyo mapag-uusapan? Ang gusto lang ng lolo nyo ay para sa inyong dalawa na magtulungan. Lolo, Bakit ang daldal mo? Kung mahilig kang magsalita, bakit hindi ka nalang magturo? Anong problema? Yung teaching certification ba ang problema? Hindi ka pumasa? Lolo, pwede bang tigil na? Jinhee, hindi mo ba kayang patawarin ang kapatid mo? Lolo, hindi ko mapapatawad ang isang tao na hindi nagtiwala sa akin at tinalikuran ako. Jinhee, Emerson. Huwag kang magpanggap na close. Nandito ang kapatid mong nagmamasid. Song Jinhee, sobra ka na. Ginawa ko na ang lahat. Ano pa bang gusto mo? Jin yan, paano mo sasabihin yan sa kapatid mo? kuya, Jinhee, may nakilala si nanay at tatay para makilala mo. Pamalay, bakit ngayon ko lang ito narinig? Anak kanino ito? Lolo, huwag kang mag-alala. Sina nanay, tatay, at kuya, hindi papahirapan si Jinhee. Hayaan na lang siyang makipagkita. Jinhee, bakit hindi mo subukan? Dapat mong simulan ang pag-iisip tungkol sa iyong kasal. Mahal ako ni Lolo at Lola, pero tumatanda na sila. Gusto lang nila ang masayang pamilya. Huwag ko na silang paiyakin. Paano kung talagang gusto? Ayusin nila ang relasyon natin. Lolo, uwi muna ako sa kanila. Sa mga araw na wala ako, huwag kang kakain ng kakaiba at huwag masyadong lalabas. Hintayin mong bumalik ako, ha? Ulol ka. Akala mo mapipigilan mo ako. Tingnan mo ang itsura mo. Nagpapanggap na kasambahay. Alam ko ang lahat. Maaga kang umalis at bumalik. Nuan-nuan, naiwan ata ang susi ng kotse sa sala. Pakuha naman. Anong problema? Takot kang maagaw ko si kuya? Ikaw. Nuan-nuan, magsabi ka. Tulungan mo ako, ha? Sige, kuya. Nandito ang at pasaporte mo, at kaunting pera. Umalis ka na, mas malayo ang iyong pupuntahan. Ano ibig sabihin niya? Pinalalayas mo na ako sa pamilya. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ni tatay na pakasalan mo si Hu Peicy, pero lumpo na siya ngayon. Ipagtanggol mo ako. Ang nang-asar sa akin noon, ngayon magtatanggol. Hindi niya sinasadya yun. Galit lang siya sa lahat ng mga ginawa mo nitong nakaraan. Nag-init lang ang ulo niya sa'yo. Ikaw dapat ang pinag-initan niya. Eh di ba ako ang babaeng pwedeng paglaruan? Tama na. Pigilan mo na yan. Di ba yan mismo sinabi niya? Inuulit ko lang ang salita niyo. Ano pang reklamo mo? Malaking pagkakamali to. Dapat kang ang parusahan. Mali ako. Hindi lang basta mali. Malaking pagkakamali pala. Pinakamalaking pagkakamali ko, ang paghihirap ko ng ganito at umasa pa sa'yo. Kuya, wala pong susi sa sala. Nagsinungaling ka pa para sa babae na yun. Yung babaeng yun. Kapatid mo nga siya. Di ba ikaw pa ang mabait at mahinahon no? Ngayon ganyan ka na. Makipag-usap sa kapatid mo. Ako. Tama na. Umuwi na tayo. Ginoo at ginang. Maganda sanang magkasun kung ayaw ninyo sa pamilya, hindi maganda ang kalalabasan. Jinhee, anong tawag mo sa amin? Di ba kayo mismo nagsabi na walang anak na babaeng Song na katulad? Ulitin mo nga. President Song, inaaway niyo ba ang sarili ninyong anak? Hindi, hindi. Nagsasabi lang ako sa anak kong babae nang masyadong masakit ang salita. Magsiupo na po tayong lahat. Ngayon, magkasama ang ating dalawang pamilya upang pag-usapan ang kasal ng anak ko, sina Jinhee at Peicy. Kung tama ang alala ko, hindi ba't si Hu Peicy ay dating manliligaw ni Song Noanuan? Nahuli ko kayong magkasama sa kama, naalala mo? Ano ang gusto mong palabasin? Lahat ng babae sa angkan Song ay kaakit-akit. Peicy, bantayan mo ang iyong pananalita. Ito ay napagkasundoan na magpapakasal ang Song ng anak sa pamilya Wo para sa kapakanan ng samahan ng Wo at Song. Bakit hindi na lang natin itakda ang kasal ni na Jinhee at Peicy ngayon na? Mukhang may talagang tadhana sa pagitan natin. Tara na. Iinom ako para sa'yo. Tadhana, isang lumpo, isang puta na kahit sinong lalaki kakantutin. Kami ay walang kapalaran. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, kayo ang Song family, ang humihingi ng tulong sa pamilya Wo ngayon. Pacey, huwag mong palalin pa ito. Nakikita mo naman, kapag napangasawa ko siya, hindi siya magiging tapat. Kahit ganito, isasakripisyo ninyo pa rin ako. Jinhee, humihingi kami ng paumanhit.
Ika-6 ng susunod na buwan ay swerteng araw. Perpektong araw para sa isang handaan. Ang kasalan ng kuya, hindi man lang ako inimbita. Wow, si. Bakit ka nandito? Tito, dumating ako para magdala ng regalo para sa 3 kuya ko. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Tito, kagabi na naginip ako kay tatay. Pinilit niyang batiin kita. Alam mo naman, hirap na humanap ng asawa ang 3 kuya ko. At dahil sa'yo, naging ganito ang sitwasyon. Dapat sa sasakyan ko naputol ang preno. Sino akalang sasakay ang 3 kuya ko at mabubulid sa bangin? Asi, habang nandito ka na, bakit hindi ka sumabay sa amin kumain? Dahil sa selebrasyon naman. Kumain, kung hindi dahil sa'yo, magkakaganito kaya kaming manugang. Umalis na tayo. Wow. Wow. Ako'y nagulat, hindi lang ang nobya ang ayaw. Pati si Tito ayaw din. Naway matupad ang lahat ng pangarap ng kapatid ko. Lahat ng pangarap niya matutupad. Hindi ba't ito ang fresh pinagkasunduan ninyong ibenta ako? Ang ika-6 na buwan ay malapit na. Isong, kung sigurado ka na solusyon ang sampal, sige, gawin nyo. Walang utang na loob. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Sino ba nakakaala? Baka sarado ang butika nung araw na yon at nakalimutan mong bumili ng proteksyon. Jinhee, paano mo nakakausap ng ganyan ang tatay mo? Ginoo at ginangs, kailangan kong bisitahin ang lolo't lola ko sa lumang bahay. Umuwi na kayo. Talaga bang babalik ka sa lumang bahay? Takot kang makatakas ako. Hindi ka ba nagpabantay sa akin ng palihim? Paano ako tatakas? Bago ang kasal, magsimula kang umayos o pagsisisihan mo. Bakit ka bumalik ulit? Ang tagal kong hindi nakakita ng babae. Nakasintalas ng dila mo. Binibining song. Nakakatuwa ka. Iba ka ngayon kaysa kanina. Ang bilis mong magbago ng mukha. Ano ba nang pakialam mo? Kung ayaw mong magpakasal, Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit mo ako tinutulungan? mukhang nakalimutan mo talaga. Pero okay lang. Kahit saan mo gusto, ihahatid kita. Pasensya na, hindi kita mapagkatiwalaan. Hindi ka nagtitiwala sa akin. May iba ka pa bang choice? Ano ibig mong sabihin? Sumunod ka na lang sa plano. Lolo, Lola, nandito na ako. Tara, upo na tayo. Hindi ka nakipag-away sa magulang mo, di ba? Alam kong kayo ni Lolo, ayaw niya ng away sa pamilya. Hindi na ako makikipag-away pa. Ang totoo naming gusto, hindi lang kapayapaan sa pamilya. Ayaw naming masaktan ka pa. Sabi nila tinulak mo si Lolo. Hindi naniwala si Lola. Lola, basta naniniwala ka sa akin, sapat na yun. Kami ang nag-alaga sa iyo. Kilala namin ang ugali mo. Lola, Hindi ba dapat may meet up ka ngayon? Anak kanino ba yon? Nagustuhan mo ba siya? kung hindi, okay lang. Bata pa ang Jinhee natin. Huwag magmadali sa pag-aasawa. Okay naman siya, mukhang mabait. Kilalanin ko muna siya. Huwag muna sabihin kay Lolo't Lola. Baka mabisto tayo. Basta masaya ang Jinhee natin, yun ang mahalaga. Sir, Madam, nandito na si Miss Noanuan. Papasukin nyo. Opo. Apo natin naman siya. Lolo, Lola, dumalaw po ako. Hindi sasabihin ni Song Noanuan kay Lolo't Lola tungkol sa kasal namin ni Wow PC, di ba? Tara, umupo ka. Nakita mo ba yung kadate ni Jinhee? Siyempre, nakita ko siya. Pero may gagawin ako ngayon. Anong nangyari? May problema ba? Wala namang problema. Oras na para magpahinga sina Lolo't Lola. Hindi ko na kayo gagambalain pa. Si Song Noanuan pala ang magala. Lolo, Lola, sasamahan ko siya. Song Noanuan. Anong ginagawa mo dito? Ano pa bang gagawin ko? Maghahatid ng regalo. Siyempre, alam mo ba kung bakit ka natalo? Dahil masyado kang nagmamahal. Ang damdamin ang nagpapahina sa'yo. Kaya alam mo ba kung ano ang pagkakaiba mo sa iba? Anong ibig mong sabihin? Sa buhay mo, palaging labanan ng panalo at talo. Walang lugar para sa damdamin. Ano ba ang halaga ng damdamit? Sa araw na iwan mo ang angkan ng Song, ay ang araw ng pagkamatay ng 2 matandang kalabaw. Eh kung ayaw mo, wala kang choice kundi pakasalan ako. Sa totoo lang, hindi naman masama ang pakasal sa... Ang erectile dysfunction ay nagpapadali ng mga Kahit papaano, di ako mag-aalala na makipagtalik sa taong ayaw ko naman. Ikaw, Eh kung ayaw mo sa akin, wala namang ibang magpapakasal. Mga binibini at Ginoo, ngayon ay ang kasal ng panganay na anak ng pamilyang Hu na si Hu Pace, at ikalawang anak na babae ng pamilyang na si Song Jinhee. Mula ngayon, ang pamilyang Hu at ay magiging isa na. Mga binibini at Ginoo, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang bagong kasal. teka.
Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Lolo, Lola, bakit kayo nandito? Akala ko natutuwa kayong lahat na ako'y pilay na maging manugang ninyo. Lolo, Lola. Lolo, Jinhye, bakit mo itinago sa amin ang bagay na ito? huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, walang makakapilit. Ginoong Song, kailangan ko ng paliwanag. Ginoong Wo, makatitiyak kayo. Hindi maaapektuhan ang ating alyansa. Tatay, bakit kayo nandito? Buhay pa ako. Tapos ikakasal nyo ang apo ko ng walang palem? Tatay, Ginoong Song, ano ang ibig niyong sabihin? Minamaliit nyo ba ang angka naming Wo? Ginoong Wo, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kakatapos lang lumabas ang aking anak sa mental hospital. May karamdaman siya. Hindi nararapat na pakasal siya kay PC. Gumagamit pala ang pamilyang Song ng siraulo para linlangin ang pamilyang Ho. Kasalanan ito, kawawang pamilyang Wow. Song Janya, nasa mental hospital pala ang anak mo. Bakit hindi mo sinabi ang malaking bagay na ito? Lolo, malaking pangyayari ang kasal. Paano natin ito mapapahinto? Tama, si Jinhye naman ay walang karamdaman sa pag-iisip. Dinayo lang namin siya sa ospital para turuan ng leksyon, yun lang. Lolo, pag-isipan niyong mabuti kapag sinabi niyong may sakit si Jin, kahit hindi siya pakasal kay Wow PC. Hindi na siya makakapag-asawa ng ordinaryong lalaki kailanman. Tanong ko sa inyo, pamilyang Song, bakit kayo nagmamadaling ibigay si Song Jinhye para pakasalan ko? Akala nyo ba gustong mag-asawa ng baliw ang pamilyang Wo? Dapat kayong magpasalamat na may sakit sa pag-iisip na tulad ko ay papayag magpakasal sa lalaki hindi kayang tumupad bilang asawa. Anong sinabi mo? Sa totoo lang, parang tambalang gawa sa impyerno ito. Song Janya, dapat mong ipaliwanag ang totoo. Mr. Wo, pakiusap, makinig kayo. Wala sa katinoan ng anak kong babae. Lahat ng ito ay malaking pagkakamali lang. Tatay, bakit pa natin sila pakikinggan? Dito mismo, ngayon din ay sasabihin ko, Song Jinhye, hindi kita pakakasalan. Tama siya, nadadala raw sa lahi ang pagkasira ng ulo. May baliw na babae raw na pumatay sa sariling anak ang nangyari. Narinig ko rin yun. Kung mangyari yun sa pamilya namin, hindi matutuloy ang kasal. Sisira ang 3 henerasyon kapag nakapag-asawa ng baliw. Bakit pa nagpapaliwanag? Nababagsak na ang negosyo ng mga lahat ito kasalanan. Kami na lang ng asawa ko ang bahala sa apo. Inay, huwag nyo nang guluhin pa. Tama na. Tama ang asawa ko. Jinhye, umalis na tayo. Umuwi ka na lang, kasama ng mga matandang yan. Gusto kong malaman, kung hindi kita pakakasalan, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Sinong nagsabing walang magkakagusto sa kanya? Hindi mo siya pakakasalan. Ako ang magpapakasal. Wo si. Nababaliw ka na ba? Kukunin mo ang basurang itinapon ko? Jenny, matagal na kitang gusto. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Ayaw mo siyang pakasalan. Madaming gustong magpakasal sa kanya. Tuloy ang kasal. Jinhye. Teka. Kailan pa to nangyari? Bakit hindi ko ito nalaman? Noong high school, magkasama kaming lumaki. Mukhang maganda ang ugali nito. Tungkol sa kasal na ito, payag kami. Salamat lolo, lola. Hindi pwede. Song Jinhye, hindi ka ikakasal. Paano ang alyansa ng Song at Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Husi, Hu ng Hu Group. hindi. Paano natin papayag ang mabuhay siya ng maayos? Song Janya, nangako ka na ipapakasal ang isa mong anak sa pamilya naming Wo. Hindi ka pwedeng umatras ngayon. Hindi kaya ninuan-nuan yan. Alam mo naman kung anong klaseng tao ang anak, hindi ba? HM. Akala mo ba kapag napakasal siya kay Wosi, makukuha mo na ang kontrata ng Wo? Sasabihin ko sa'yo, galit na galit sa'yo ang anak mo. Akala mo tutulungan ka niya? Tae, ayaw kong pakasalan si Wow PC. Anong masama sa pakikipagkasal sa akin? Hindi mo ba ako gustong pakasalan dati? Noong hinahabol-habol mo ako noon. Hindi ka naman ganyan dati. Kung hindi ka papayag, tapos na ang partnership ng mga pamilya natin. Noanuan. Isipin mo na lang na pabigat ako. Gawin mo to para sa Song family. Magsakripisyo ka ng konti. Tae, Kahit gaano mo sabihing mahal mo ako, wala yon sa salitang kita. Wala na bang pag-asa si Song Noanuan? Simula pa lang ito. Tuloy ang kasal. Ikaw pa rin ang magpaplano ng kasal mo. Ang aming pamilyang Wo. Kapag may kinalaman sa mental illness, masamang pangitain yun para sa amin. Wala yun sa akin. Lilipat si Jinhye sa bahay ng mga Ho. Mula ngayon, magsasama na tayo. Ikaw. Hindi ka pa titigil. Ako ang mapapangasawa ni Jinhye. Yeah, Salamat sa pagtulong mo sa akin. walang anuman. Sa totoo lang. Nakakatuwa ring makita ang pamilya ni Ho Pacey na mapahiya. Mukhang talagang ayaw mo sa pamilya ni Hupis. Ang tatay ko ang dapat maging pinuno ng Hu Group. Pinatay ng tiyuhin ko ang magulang ko para sa kapangyarihan. Pinatira niya ako sa lumang bahay, binigyan ng mumurahi. At inasahang magpapasalamat ako. Pero ngayon naganti ka na rin. Sa'yo na ang Hu Group. Hindi pa sapat yon. Tama. Ang mga nagkamali ay dapat mamuhunan ng pinakamataas na halaga. Malaking araw to, wag na nating pag-usapan ang masama. Hindi ba't magkasama tayo? Hindi ba't magkasama tayo? Hindi ba't magkasama tayo? Magkasama. Sina ako, totoo yan.
Pero wala talaga akong interes sa kasunduang pag-aasawa. Natatakot ka ba sakin o ayaw mo lang sakit? Hindi. Hindi ako natatakot sa'yo. Natatakot ako sa lahat. Okay lang. Hindi pa tayo masyadong nagkakilala. Pwede muna tayong magkilala. Kukuha muna ako ng tubig. Ang gabi pagkatapos ng kasal ay dapat may malaking halaga. Bakit nag-isa ka dito? Tawagin mo na lang akong kuya, tulad ni Hu Pacey. At saka, wala kang pakialam sa kinaroroonan ko. Bakit ang dali ng buhay ni Song Jinhye? Akala mo ba santo siya? Anong gusto mong sabihin? Hindi mo to inaasahan, no? Ang babaeng pinagplanuhan mong pakasalan. Totoo ang lahat ng ito. Siyempre, direkta itong kinunan sa aktwal na eksena. Kaya pala takot na takot si Jinhye sakin. Nakakahiya lang ang tungkol sa'yo. Ang bait-bait mo na nga, nasaktan ka pa ng isang babae. Hindi ako nananakit ng babae. Pero hindi ka na nga umaastang tao. Wosi, huwag kang walang utang na loob. Wala kang pakialam sa mga nangyayari sa pamilya ko. Tungkol naman sa'yo, ngayong gabi ang kasal nyo. Kahit hindi kayanin ng asawa mo, hindi ka pwedeng maglandi sa kuya mo. Ikaw. Simula pa lang ito ngayong gabi. Kung naagapan ko lang sana, hindi sana dumanas ng ganito si Jinhye. Alam mo ba kung gaano ka-late? Bakit hindi ka patulog? May ginagawa akong malaking bagay. Abangan mo, magiging masaya ito. Ano ba ang pinapanggap ni Wosi? Halatang nagmamalasakit siya. Sinabi ko na ang totoo. Hindi mo man lang ako pinasalamatan. Ang totoo, sinaktan mo pa ako. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi ako ang may gawa ng aksidente mo sa kotse. Kausapin mo si Wosi. Iniwan mo ako dahil akala mo walang kwenta ako, hindi ba? Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya kong gawin. Nagustuhan mo ba? Pacey, naloko tayong dalawa. Dapat tayong magtulungan. Isipin lang na nakipag-date ako sa'yo at nakipagtalik pa sa'yo. Nasusuka na ako. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi talaga ako yun. Hindi ako yun. Ako yun. Alam mo kung sino ang nagpadala nito sa akin? Si Wosi. Ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko ay kanina lang nang ipakita niya ang mga litrato. Balang araw, gugulpihin ko si Wosi. Ikaw naman, akala mo makakatakas ka? Umupo ka. Ano yang ingay? Siguro may naghihiyawan sa sakit. Song no-anuan. Sinubukan kanyang itrap. Ngayon nararanasan na niya ang dapat sa kanya. Anong ginawa mo? Binigyan ko lang siya ng sarili niyang lasa. Pasensya na. Okay lang, maghihintay ako. Song no-anuan. Simula pa lang ito. Hindi ka ba sobrang busy nitong huli? Bakit ngayon may oras ka pang kumain sa bahay? Kakasal lang kasi ako. Pwede bang samahan ko naman ang asawa ko? Ayaw ko sa tira-tira mong yan. Bakit ang sipag mo namang tanggapin? Bantayan mo yung bunganga mo. Ano, ngayon pa? Nawalan na ba ng silbi ang ikatlong hita mo? Di ka na nasatisfy? Gusto mo bang baliin ko rin yung dalawang braso mo? Ikaw, Ano naman ako? Tama na yung away nyo. Pacey, nasaan ang asawa mo? di ko naman nasawa yon. Sopas na manok ang gusto ko. Bakit damong dagat ang ginawa mo? Ako, paumanhin po. Huwag niyo po akong sasaktan. Pacey, Ang galing mong magpakaapi, ate. Dati sa bahay pala. Ngayon ganun ka pa rin. ang hirap mong mapakasal. Ano ba ang ginagawa mo? Ang mga ginawa niya. Di ko masabi ng malakas. Dilaan mo para sa akin. Song Jinhye, pareho tayong anak ng pamilyang Song. Hahayaan mo lang ba nilang apihin ako? Anak ng pamilyang Song.
Sabi ni na Song Jianye at Song Jinyan, isang anak na babae lang ang Song family. At ikaw yun? Dilaan mo. Gusto mo tulungan kita? Dilaan ko, gagawin ko. Tama na yan. Papaglutuin mo ulit ang katulong. Samahan na kita sa kwarto mo. Huminahon ka na. Sasamahan kita sa kwarto mo. Subukan mong huminahon. Kasalanan mo lahat ito. Masaya ka na. 8. Mukha kang aso ngayon. Masaya. Nasisiyahan na. Hulyo pa ito ngayon. Bakit di mo ako pabayaan? Pumayag na ang tatay mong ipasok ka sa mental. Akala mo papayag ako sa pamilyang Anong balak mong gawin? Sisiguraduhin ko, bawat isa sa inyo magbabayad. Huminahon ka. Sisiraan mo ang ugnayan ng Song at Wow. Mas bobo ka pala sa inakala ko. Tingnan mo ang kalagayan mo. Sa kanila ka pa rin nag-aalala? Nag-aalala ako sa kanila. Sa sarili ko ang inaalala ko. Sa paghahanap ng magandang buhay habang nabubuhay. Mga magulang at kapatid ko sila. Siyempre nag-aalala ako sa kanila. Akala mo katulad mo lahat. Walang utang na loob at respeto. Dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Alam mo ba, PC, ano sa palagay mo ang gagawin niya sa... Ikaw. Hindi pwede. Di ako pwedeng umupo lang at maghintay. Wala pakialam si Wosi na babae ka. Paano kung malaman ng lahat? Kaya ka pa bang protektahan ni Wosi? Gusto mo bang? Ha? Sabi ko, gusto mo ba? Matulog na ulit. Di komportable dito sa labas. Okay lang, sanay na ako sa labas. Eh di matulog ka sa labas. Ah, tama. Kaya, may charity event ang Who Group bukas. Samahan mo kaya ako? Andyan din ba si Song Noanuan? Si Who PC, hindi pa palampasin ang pagkakataon. Fusi. May masamang kutob lang ako. Matulog ka na. Huwag kang mag-alala, wala namang mangyayari. Hinahanap ko lang ba masyado ang sarili ko? Hindi. Pinoprotektahan mo lang ang sarili. Wala namang masama doon. Jane he. Lolo, Lola. Halika, lumapit ka rito. Kumusta naman ang pakiramdam ninyo nitong huli? Matagal na rin akong hindi nakadala. Mabuti naman kami. Huwag mo kaming alalahanin. Elvenet. Hindi mo ba nakita ang mga magulang mong nakatayo dyan? Nagpakasal ka na nga, di mo pa alam kung paano batiin ang tao. Itinuring ba talaga ng mga magulang mo si Jinhe na tunay na anak? Sa totoo lang, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging bata. Ni tamang pangungusap, di mo pa magawa. Lola, ganyan-ganyan ka magpalambing kay Jinhe. Nakakahiya sa pamilyang Ho na pinakasal ka. Ikaw ang nakakahiya sa pamilyang Song. Maayos ang buhay ni Jinhe sa pamilyang Ho. Ang tatay mo mismo ang nagsabi niyan. Hindi na si Jinhe parte ng pamilyang Kung ako sa'yo, mas pagtuunan mo ng pansin. Ang tunay mong anak na Anong problema kay Noanuan? Ano ba ang gusto mong palabasin? Akala mo ba pahihirapan ko si Song Noanuan? Mabuti naman ang trato sa akin ni Pace. Yung peking pagmamalasakit mo ngayon, hindi mababago ang katotohanang ipinagbili mo siya noon. Jinhei, paano mo nasabi yan? Sino nagsabing ipinagbili ang kapatid mo? Wala kaming magawa noon. Wala nga kayong magawa. Noon, gustong-gusto niyo akong ipagbili, pero hindi lang natuloy. Lolo, ito ang apo mong pinasobrahan ng lambing. Jinhei, anong parte ang mali kong nasabi? Nuan, kamusta ang stay mo sa pamilya Ho? Mabait naman talaga si Paces yan sa akin. Lang sa pag-agaw ko kay nanay at tatay, pati yung pagpapalaki ni Ku sa kapatid niyang babae. Minsan nahihirapan siyang dalhin. Sabi ko na nga ba, Song Jinhe, subukan mong apihin si Nuan ulit. Jinhe, pamilya niyong Song puro plastic na bay. Hindi ko pamilya yan. Ah, tama. Pamilya Song nga. Saka, itong si Song Jinya, lagi bang ganyang tanga, naniniwala lang siya sa lahat ng sinasabi ng iba. Madaling mauto. Lumaki ka masyadong protektad, kaya normal di mo pa nakilala ang ganitong katanga. Song Jinhe, bantayan mo ang bibig mo. Parang ikaw ang dapat mag-ingat. Party ito ng kumpanya Ho. Siya si Song Jinhe, asawa ng CEO ng kumpanya Ho. Ang sabihin niya, batas sa kumpanya. Si Jinya ng padalos-dalos. Manugang, huwag mong isa puso. Jinhei, pamilya naman tayong lahat. Si Lolo, Lola at ako lang pamilya. Hindi kayo kasali. Lolo, Lola, piliin niyo lang ang gusto niyo. Ako na ang magbabit. CJ, alis na tayo. Presidente Song, bantayan niyo ang tangang anak niyo. Kahit na hindi ka rin magaling. Dapat alam mo, ang paglaban sa akin, sa kumpanya Ho, walang magandang katapusan. Ang gulo ng palabas na ito. Kagulo-gulo.
Kung alam ko lang, di ko siya ipapanganak. Tatay, nanay, kuya, huwag kayong mag-alala. Di magtatagal ang pagmamataas niya. Maligayang pagdating sa espesyal na charity auction. Di lang alahas at anti-gang item. May mga bagay na may espesyal na kahulugan. Larawan ito ng mga bata mula sa Jingdu City Welfare Home. Lahat ng kikitain sa auction, ibibigay sa welfare home. Susunod, panoorin natin ang video mula sa welfare home. Ano? Ano to? Diyos ko, Hay, tingnan mo. anong nangyayari? Huwag kang titingin. Bakit naman, hindi ako makatakas sa bangungot na yon? Diyos ko, si NG ho yan. Kung di mo alam, akala mo call girl. Kahit babaeng bayaran, hindi gagawa nito. Nakakakahiya talaga. Hindi kuro alam ni Jiwo na ang babaeng pinaglaban niya ay pala talipapang babae. Kung ako si Husi, ihiwalay ko agad tong babaeng to. Sira ang pangalan ng angkansong. Pakiusap, huwag kang titingin. Hindi ko naman ginusto to. Alam ko, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Anong nangyari? Bakit lumabas to? Saan ko naman malalaman? Pinabayaran ko na ang mga tao. Ang angkan nating song, talagang lubusan ng. Nawala ng mukha. Nagkakagusto ka pala. Kinuyog mo siya parang kayamanan. Pinsan. May kakaibang hilig ka ba? Niloko ka ng asawa mo. Bakit ako sinasaktan mo? Wosi, nawawala ka na ba? Hanggang ngayon gusto mo pa. Ang babaeng tulad ni Song Jinhae. Ayoko talaga sa mga babaeng. Anong ibig mong sabihin? May magdala sa kanila rito. Song Nuan. Kilalang kilala mo siguro ang mga taong to. Di ba yan ang doktor ni Song Jinwei at mga taong nambuli sa kanya? Bakit mo sila kilala, Nuan? Hindi ko sila kilala. Nanginginig ka na't hindi ka makapagsinungaling. Pumunta ka sa ospital para bisitahin si Jinhae. Paano mo hindi nakilala ang doktor niya? Ako, nakita ko lang sila, pero hindi kami close. Zhao, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sasabihin ko lahat. Si Song Nuan ang nagbigay ng pera sa amin. Inutusan niya kaming bulihin si Song Jinhae. Nuan, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi, Nuan. Ano ang nangyayari dito? Maria. Kuya, pinagkakalat nila ako. Hindi ko ginawa yon. May ebidensya ako. Dr. Zhao, gawin mong baldado si Song Jinhae para sa akin. Pag-uusapan natin ang bayad. Masyadong halata ang pagpabalda sa kanya. Maghanap ka ng mga lalaking gagahasa sa kanya. Gusto ko siyang mabuhay sa ospital. Hindi mabuhay ng maayos. Hindi mamatay. Makasalanan. Ano tutungkol sa recording? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ano ba talagang ginawa ni Song Jinhae na hindi mo mapapatawa? Peke ang recording na yon. Dinudungisan nila ako para linisin ang pangalan ni Song Jin. Ang anak na minahal ko ng napakaraming taon. Bigla na lang hindi karapat-dapat tawaging pamilya. Anong karapatan mong husgahan ako? Noong itulak ni Song Jinhae si Lolo sa hagdan, bakit walang kumibo sa inyo? Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Maghihintay sana ako matapos ang selebrasyon bago ibigay ito sa pamilyang Pero ngayon, kailangan agad itong ipasa. Pwedeng pekain ng mga recording. Paano naman ang bank transfers? Bakit ka nagpadala ng pera kay Zhao nang walang dahilan? Para saan yon? Gusto ko lang ng mas magandang buhay para sa kapatid ko. Dapat kayong maniwala sa akin. May testimonya ng saksi at pisikal na ebidensya at patuloy pa ring nagtatanggol ang babaeng ito. Anong klaseng gulo to? Sabi ko noon pa, hindi dapat natin siya tinanggap ulit. Ilang dekada siyang lumaki sa labas. Kaya pala sira ang pag-uugali niya. Lolo, Mahal, tatay. Ikaw. Siya. Hindi ko siya po. Tatay. Lolo, tumawag ng ambulansya. sinabi ni Lolo na hindi kanya apo. Song Nuan, manalangin kang hindi sumama ang kalagayan ni Lolo. Kung hindi, talagang hindi kita palalagpasin. Song Nuan pa rin ang tawag mo sa sarili mo. Bago himatayin si Lolo, nasabi niya ito. Hindi apo ni Lolo si Song Nuan. Laging ko itong iniisip kung bakit itinulak si Lolo sa hagdan. Ngayon naliwanagan na ako. Alam na ni Lolo na impostor ka pala, hindi ba? Hindi ko siya tinulak. Ikaw ang may gawa. Kuya, nanay, tatay, dapat kayong maniwala sa akin. Bago namin narinig ang recording, lubos akong nagtiwala sa'yo. Pero kung kaya mong saktan si Jinhae, bakit hindi mo kayang saktan si Lolo? Dala mo ang DNA test report at naniwala kami sa'yo. Tapos nagmungkahi kang mag-test ulit pero palagi kang may dahilan para hindi sumama. Sa huli, sa ospital na pinili mo kami pumunta. Kaya, hindi ka ba talaga ang panganay kong anak? Hindi po totoo yan. Anak ninyo talaga ako. Nanay, tatay, si Song Jinhae ito. Siya ang nagbabaligtad ng sitwasyon. Paano mo ipapaliwanag ang sinabi ni Lolo? Ipaliwanag mo ang recording. Inaamin kong nagseselos ako. Kanyang inagaw ang pagmamahal ninyo. Pero gustuhin ko lang siyang turuan.
Pamilya Song talaga ako. 3 taon mo siyang pinahirapan. Sinira ang reputasyon niya. Pagtuturo lang tawag mo doon? Jinhye. Ikinalulungkot ko ito, anak. Ang gulo-gulo na. Parang mga asong nag-aaway lang. Jinhye, hindi mo dapat ganyanin si nanay at tatay. Nasa koma pa si lolo mo. At saka, hindi pa malinaw ang katotohanan. Dapat ka nang magdasal na gumaling si Lolo. Kung hindi, wala nang ginhawa ang pamilya. Doktor, kumusta na po si Lolo? Ligtas na sa panganib ang pasyente. Kaya, kailan siya gigising? Hindi ko masasabi ng tiyak. Yang matandang yan, bakit ang hirap ng buhay? May magandang balita pa rin. May pinsala na ang mga ugat sa utak niya noon, kaya nawala ang kanyang memorya. Pero malaki ang sansang magbalik ito. Kaya ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Lolo. Ikaw ay, hindi mo naman ako tunay na kapatid. Kuya, ikaw pa nga yung laging nagmamalasakit sa akin noon. Kahit ikaw, di ka na nagtitiwala sa akin. Ikaw ba ang nagtulak kay Lolo sa hagdan? Hindi ako yun. Hindi pa nagigising si Lolo. Hindi ko siya tinulak. Hanggang ngayon, ayaw mo pang aminin. Sinabi na ng doktor na naalala na ni Lolo ang lahat. Itatangi mo pa rin ba? Tama na, maghintay na lang tayo kay lolo at doon na pag-usapan. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin si Song Noanuan. Ako, Bahala ka. Sa totoo lang, matagal na kitang hindi itinuturing na pamilya. Naaawa lang ako kay Lolo. Nakakalungkot ang maging apo kanya. Jinhye, hindi ko pinagtatanggol si Noanuan. Gusto ko lang hintayin na may malinaw na ebidensya bago kumilos. Noong nakaraan, nagkamali ako. Jinhye, umuwi ka na kasama ni nanay. Bayaran namin ang mga pagkukulang. Nang kailangan ko kayo noon, nasaan kayo? Ngayong sasabihin ninyo to. Nakakasuka na lang. Pamilya niyo ang may problema. Hindi ospital ang lugar para mag-away. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Doc, record. Umuwi muna tayo. Huwag kang mag-alala. Paggising ni Lolo, hindi ko palalampasin ang may sala. Kayo na ang umuwi. Gusto kong magstay pa kay Lolo. Masama yung plano mo. Kailangan ng pasyente ng tahimik. Sa labas. Doktor, hindi pwedeng matagal ang pamilya dito. Umuwi na muna tayo. Magpapabantay ako sa ospital. Nasaan si Song Noanuan? Gabi na tayong gising. Subukan mong matulog. Hindi pwede. Hindi pa rin nahahanap si Song Noanuan. Di ako mapalagay. Anong dapat ikabahala? May tao ako sa ospital na nagbabantay. Walang mangyayaring masama. Fuse, salamat sa pagtulong mo sa akin. Mahal kita. Ayokong nasasaktan ka. Alam kong hindi ka pa naniniwala. Pero okay lang. Panahon ang magpapatunay ng lahat. Kailan mo nalaman? Ano? Tungkol sa akin. Yung nangyari sa mental hospital. Nung gabi ng kasal natin. Wala kang pakialam. Jinhye, ikaw ang biktima dito. Wala kang kasalanan. Alam kong wala akong kasalanan. Pero sinisisi nila ako. Mga hayop lang silang lahat. Huwag mong pakinggan yung mga yan. Bakit ang bait mo sa akin? Mukhang hindi mo talaga naalala. Pero okay lang. Basta naaalala ko, sapat na yon. Ikaw na walang magulang. Akala mo makakalaban mo ako? Lahat sa pamilya Wo ay akin. Ang pamilya Hu. Itinatag ito ng tatay at lolo ko mula sa wala. Ikaw ang di dapat nandito. Ako ang di dapat dito? Sige, bugbugin nyo. Hello, pulis ba ito? Nasa Chaoyang Road ako. May nag-aaway dito. May tumawag ng pulis, takbo na. Humihingi ako ng tawad para kay Hupis. Hindi siya masamang tao. Di ko alam bakit kanya sinaktan. Pero pangako ko, hindi na ito. Maulit pa. Mula noon, namulat na ang puso ko. Pero noon, di mo man lang ako napansin. Mukhang bulag ako noon. Nakikita mo na ba ako? Sabihin mo diretsyo. Nakikita na kita. Ako ang napangasawa mo. Pamilya ko ang mga Wo. Bakit bawal akong bumalik? Pamilya mo? Ano? Gusto mo pang subukan ng kahuyang parusa? Ako ang pinakamabuting asawa para sa'yo. Hindi lang ang pamilya Song ang nangangailangan sa'yo, kailangan mo rin ng pamilya Song para bumangon. Ano naman kung kailangan ko sila, Song? Sira na ang pangalan mo. Ano pa ang maibibigay mo ngayon? Para sa pamilya Song, isyo ka lang na babae. Papaniwalain ko silang muli. Paano kanila muling pagkakatiwalaan? Hindi ka naman tunay na anak ng mga Song. Alam na ng lahat to.
Anak ako ng pamilya Song. Walang saysay ang pagsasabi mo. Sabihin mo mismo sa mga song. Nasa ospital pa si Lolo Song. Di malinaw ang sinabi niya. Hindi sapat na ebidensya. Tulungan mo akong alisin siya. Makakahanap ako ng paraan. Para magtiwala ulit sila Song. Ang lakas ng loob mong magsalita. Talagang hindi ka tunay na song. Paano mo nagawa to? Katulong ng mga Song ang nanay ko. Magaling. Ginago mo kaming lahat. Gusto ko lang umangat sa buhay. Anong masama doon? Wala akong pakialam sa problema mo. Lumabas ka. Kinansela na ni Wosi ang order ng Song Group. Alam mo ba, hanggang kailan pa kayang mabubuhay ang pamilya mo sa Wo Corporation? Kung kailangan, isasama ko si Wosi sa pagbagsak. Ikaw naman. Ikaw ang huling gustong mamatay. Hindi makakatulong ang pangugulo mo sa sitwasyon. Sa lahat ng ginawa mo, di ka natatanggapin ng mga song. At sobra ang tiwala mo sa pamilya song para sa pagbangon ko. Hindi mo alam kung gaano. Kaangal ang mga yun. Kahit tanga man sila. Kahit may tago mong peke kang song at pagtulak kay Lolo Song. Hindi ka na nila tuturing ang gaya ng dati. Kumuha na lang tayo ng pera dito. Tulungan mo ako. Gagawin ni Song Jinhye ang lahat. Nanay, ngayon, ipinatigil ni Wosi ang lahat ng proyekto sa Grupo Song. Nagawa na ang lahat ng produkto, pero hindi na nila tatanggapin. Mababaw na sa utang ang Grupo Song. Kapalaran mo na ito. Inay, lagi namang nakikinig si Jinhye sa inyo. Pwede mo ba siyang kausapin para sa amin? Mga magulang naman namin siya. Kaya mo ba talagang hingin sa kanya ito? Gusto ko sanang humingi ng pabor, pero hindi naman niya ako papakinggan. Wala talagang hiya kayong dalawa. Problema nyo iyan. Wala akong pakialam dyan. Pero itong matandang to, ay hindi. Mamalimos kay Jinhye para sa... Alam nyo ba kung ano? Ang nagawa nyo? Hindi nyo ako kinausap. Kaya pinipilit nyo si Lola. Jinhye, wag mong pakinggan sila. Huwag kang mag-alala. Sarili nilang gawa ito. Jinhye, nagkamali kami. Hindi lang tungkol sa kontrata. Alam kong nagkamali talaga ako. Akala ko ang talino. Pero hindi ko inasahan na si Song. Nuan-nuan ang magloko sa akin. Wala ka talagang pakiramdam, ano? Pwede mo na akong laitin ng gusto mo. Noong araw, kayo lang ni Lolo at si Lola ang tumayong magulang niya. Sana ay tratuhin niyo siya. Mas mabuti simula ngayon. Wala siyang kasalanan dito. Huwag kang magpanggap na mabuting tao. Jinhye, kasalanan ko. Pakiusap, maawa ka na at patawarin ang pamilyang Song. Kailangan ko pa pumunta sa ospital para kay Lolo mamayang hapon. Kung babalik pa kayo para gambalain si Lola, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Lola, aalis na ako. CJ. Umalis na tayo, tatay, inay. Kami ang nagkamali. Nanay, anong ginagawa mo? Ang lakas ng hiyaw mo. Takot kang walang makarinig. Nuan-nuan, magtago ka na ngayon. Buong kahapon kami numura ng pamilyang Song. Sabi nila isusumbong ka nila sa pulis. Hindi ka pwedeng umalis nang walang dala. Ang pera ng mga Song at Wow, sapat para sa ating mga apo. Sigurado ka bang aalis ka ng ganito? Kahit ayaw ko, anong magagawa ko? Wala nito ang atin. Noon, tinulungan ko ang tatay mo. Ilabas si Miss Song at ipagbili. At pananggap kitang si Miss Song. Mali ako mula pa sa simula. Hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Takot kang babalik ito para dumurok. Nakakatawa, noong gumagastos ka ng pera nila, wala kang mali. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Nanay mo ako. Hindi ito oras para magalit. Nasa ospital sina Song Jinhye at Wosi. Abala sa kumpanya si Song Jinyan at iba pa. Sa pag-ayos ng gulo. Ngayon, walang bantay sa matandang Song. Sabihan mo si Papa na dalhin siya sa likuran ng bundok. Anong balak mong gawin? Kahit kailangan kong umalis. Kukuha ako ng sapat na pera para sa buong buhay ko. Bakit mo sila ginigipit? Anong ginawa mo sa kanila? Kinidnap naming ni Wo PC ang matandang Song. Paano mo nagawa yun? Namamatay ang tao sa pera. Bakit hindi ka muna magpahinga ng konti? Hindi na kailangan. Mahirap kasi ang makapagpuyat rito sa wakas. Kailangan kong bantayan si Lolo sa ospital. Kung hindi ako mapananatag. Ano ba ang kinakabahan mo? Maraming nagbabantay sa loob at labas. Si Song Nuan-nuan ay hindi pa rin nahahanap. Hindi ako makatagpo ng kapanatagan. Nakatawag na ako sa pulisya. Hinahanap na namin sa lahat ng lugar. May tao sa istasyon ng tren at paliparan. Susi. Salamat. Kung totoo ang pasasalamat mo, pakasalan mo na ako. Bakit di ka kailanman maging seryoso? Tigilan mo na ang pagpapasalamat sa akin.
Husi, nasa panganib ang lola. Paano ito nangyari? Nakatuon ang atensyon namin kay Lola. Nakalimutan namin si Lola. Kasalanan ko ang lahat. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mataranta. Kumuha tayo ng mga tao at pumunta na doon agad. Song Jinhye. Hindi ko maaari kung nababahala ka't nalilito. Bakit walang tao rito? Sinalakay ng pulis ang buong lugar noong nakaraang linggo. Si Zhao na leader ng grupo, ako mismo ang nagdala sa kanya sa pulisya, habang buhay siyang mabibilanggo. Ikaw ang nag-report sa kanya? Ang CEO mismo ang nag-utos sa akin. Tinitiyak niyang walang makakatakas na manakit sa'yo. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Bilisan mo at hanapin si Lola. Hindi mo kailangang magpakasal sa akin dahil lang utang na loob. Sumusunod lang naman ako sa batas. Hindi ko naman sinabing magpapakasal ako dahil utang na loob. Kahit konti. Wala talaga. Walang naramdaman kahit kaunti. Sige, hanapin na lang natin si Lola. Miss Song, hinalughog na namin lahat ng lugar. Wala kaming makita kay Emrea Song. Sigurado ka bang dito mismo? Dito mismo. Pagkakuha ng mensahe, dumiretso agad ako rito. Paano nangyaring wala siya rito? Baliktad na ang ospital sa kakahanap namin. Talagang wala siya rito. Teka, si Lolo nasa ospital pa rin. Nandito pa si Lolo, bilis. Jinhye, ikaw ba ang kumuha kay Lolo? Hindi ako. Tumawag ang doktor at sinabing nawawala siya. Nawawala. Kailan siya nawala? Hindi alam. Sabi nila habang nagroronda, bigla na lang daw siya nawala, kasama mo si Lolo buong araw. Hindi mo ba siya inalis dito? May natanggap akong mensahe kay Song Nuanuan. Sinasabing dinukot niya si Lola, kaya umalis ako. Nang bumalik ako, sinabi ninyo sa akin. Si Song Nuanuan na naman. Bakit? Bakit nangyayari ito? Kayong lahat ang dapat nagtatanong yan. Bakit hinayaang pumasok ang gulo sa bahay? Hindi mo seryosong iniisip na itinago ko si Lolo saan man. Dito na lang, mas mabuting tawagin ang pulis. Hindi naman yun ang ibig sabihin ni nanay. Alam mo nang eksakto ang nangyayari. Presidente, may nakita po kami. Ipinakita ng CCTV na pagkatapos umalis ni Miss Song, si Song Nuanuan lang ang dumaan, pero sadyang sinira ang mga kamera sa pasilyo. Paano naman ang mga taong pinadala ko sa ospital? Dumating si Vice President Hu Bis at inutusan ang lahat na umalis. Jinhye, pasensya na, kasalanan ko ito. Masyado akong naging mapagmataas. Hindi ito kasalanan. Walang taong pwedeng laging alerto araw-araw. Ano ang gagawin natin ngayon? Ako talaga ang nagpasok ng halimaw sa tahanan natin. Kilos, tingnan ang lahat ng kamera sa pasukan ng ospital. Alamin kung saan direksyon si Song na pumunta ang Nuanuan. Song Jae-nye, tinulungan mo si Song Nuanuan na saktan ang sarili mong ama. Hindi ako, nasa driver ang lahat ng susi. Wala akong kalam-alam dito. Tama. Sinuanuan na talaga. Bulag siguro ako. Dahil hinayaan mong panaluhan siya sa lahat. Kaya wala sa kontrol si Song Nuanuan. Makinig ka. Kapag may nangyari kay Lolo o Lola, ikaw at ang pamilya mong magbabayad kayong kasama nila. Hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Kailangan na nating pumunta sa kalsadang yon. Halughugin ang bawat lugar. Hindi talaga ginawa ni Song Nuanuan ang pagkidnap kay Lolo ng walang dahilan. Ano ba ang gusto niya? Maghihintay tayo. Hintayin nating kumilos siya. Ang hirap mong patayin. Matapos ang lahat, nagising ka pa rin. Hindi ka naman tunay na Song. Wala kang puso. Alam kong nalaman mo na. Mas mabuti kaysa mana sa katangahan ng angkan mong Song. Ikaw. Hindi rin ito driver ng pamilyang Song. Nagkakasabuhat pala kayo. Anak ko yan. Dinukot ang panganay kong apo. Kasali rin ba kayo doon? Eh ano kung oo? Nagkakamatay ang tao sa pera, namamatay ang ibon sa pagkain. Ang pinakapanganay kong apo. Talaga palang kayong lahat ang pumatay sa kanya. Paano niyong nasabing kami ang pumatay? Isang babaeng ipinagbili sa liblib na nayot. Alam mo kung ano ang kahihinatnan niyan. Ikaw, tigilan mo yan. Anong gagawin natin ngayon? Kuhanin natin ang malaking pera sa pamilyang Song. Walang halaga sa akin ang yaman ng pamilyang Song. Gusto kong mamatay si Song Jinhye. Si Song Jinhye. Ikaw. Kapag nawala na ang matandang ito, walang makakaalam na hindi ako tunay na anak ng pamilyang Song. Nang isali mo ako dito. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Gusto mo lang lahat ng shares ni Wosi, di ba? Kung tunay ang pagmamahal niya kay Song Jinhye, magpapatalo siya. Gusto ko lahat ng pera ng pamilyang Wo at Song. Gusto kong mamatay si Song Jinhye. Si Song Jinhye. Ikaw. Nuanuan, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako anak ng tsupera at kasamba. CEO ang tatay ko. Social era ang nanay ko.
Isa akong mayamang heredera. Ipinanganak akong nasa tuktok. Nababaliw ka na yata. Hindi ako baliw. Lawang. Text mo yang si Song Jinhae. Sabihin mo sa kanya, ang kanyang ama. At si Song Jin yan na pumunta rito. Hindi pwedeng pumunta si Wosi. Duwag. Hindi ito ang tamang panahon para sa'yo. Hintayin mong matapos to. Walang balita mula sa paliparan. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap. Malayo ang warehouse. Nagpadala na rin ako ng tao doon. Nagpadala ng mensahe si Song Nuanuan. Nasaan siya? Warehouse, 10 milyong dolyar ang kailangan daw. Song family lang ang pwedeng pumunta. Lolo. Huwag kang gagalaw. O patatigin ko ang dalawang matandang ito. Kumalma ka. Ilapag mo ang kutsilyo. Jinhae, huwag mong intindihin si Lolo ngayon. Kailangan ninyong tumakas, bilis. Tay, paano namin kayo iiwan? Nuanuan, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Ganito na talaga ako. Ano ang pinagpapanggap ninyo sa harap ko? Nagkukunwaring pamilyang nagmamahalan. Song Jinhae. Huwag mong kalimutan. Lahat sila ay may kinalaman. Sa pagpapahirap sa'yo. Kahit ano pa, walang kasalanan si Lolo. Walang kasalanan. Mula nang bumalik ako sa pamilya Song. Lihim akong sinusubaybayan ng matandang yan. Anong walang kasalanan doon? Dahil hindi ka talaga apo ko. Ang panganay kong apo ay inagaw ng pamilya mo at namatay. Hindi ka talaga anak ko. Itinulak mo pa ang sarili mong lolo. Buong buhay ko ay may magandang reputasyon. Ngunit muntik mo nang wasakin ang pamilya ko sa kasinungalingan. Dahil tanga ka. Bakit hindi na lang tayo magkunwari na hindi nangyari ang lahat ng ito? Ako pa rin ang anak mo. Ang mabuting kapatid ng kuya ko. Wala akong kapatid na katulad mo. Maghanda ka sa bilangguan. Kuya, nakalimutan mo na ba kung gaano mo ako kamahal dat? Nilinlang mo ako. Mahal o hindi, ano ang pinagkaiba? Hindi ito ang oras para dyan. Nakuha mo na ba ang ating gusto? Narito ang 100 milyon na hiningi. Ang sobrang pera na hindi kasya sa maleta. Nasa mga blankong seke na ito. Pwede mong gamitin. Gusto ko lahat ng shares ng pamilya. At lahat ng ari-arian ni Hus. Wala akong kapangyarihang ipamigay ito. Walang kapangyarihan. Aba, alam ko na. Anong klaseng normal na lalaki ang magkakagusto sa? Kung ganun, wala na akong magagawa. Walang shares, edi mamamatay ang lolo't lola mo. Bakit ka nandito? Gusto mo ang shares ko pero takot kang harapin ako. Takot ka pa rin, Hupisi. Hindi ako. Ilipat mo ang shares mo sa akin. Pakakawalan ko sila agad. Hindi kita kailangan para pakawalan sila. Wala sa inyo ang aalis. Hindi. Subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ang kutsilyo mo o ang baril ko. Bitawan mo kami. Kung hindi, susugurin ko siya kahit mamatay ako. Basta pakawalan mo ang lolo. Payag ako sa kahit anong gusto mo. Gusto kong mamatay ka. Kuya, sinaktan mo ako. Hindi kita kapatid. Huwag mo akong tawagin kuya. Nakakadiri. Kuya, nakalimutan mo na ba kung gaano mo ako kamahal dat? Sabi, ako lang ang kapatid mo. Gusto ko ng 100 milyon. Ihanda mo para sa akin. Tatay. Lolo, Anak ako ng trust fund. Prinsesa ako. Ako. Song Jinhae. Walang kwenta si Song Jinhae. Dapat sana'y nakabilanggo na siya. Pero, nabaliw siya. Walang katapusan ang kanyang kasakiman. Karma nga naman yan. nakakulong sa ospital habang buhay, baliw at lito. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Prinsesa ako. Ako. Hindi, gusto kong gumaling siya. Gusto kong gumising siya at mapanood kung paan mawala ang lahat ng kanyang plan. Yan ang tunay na karma. Sige, hahanap ako ng gagamot sa kanya. Nahatulan din si Hupisi. Pang-aagaw, pananakit, sexual na paglaba. Habang buhay sa bilangguan. Nakuha nila ang karapat-dapat sa kanila. Nanay ni Hupisi. Namatay kaagad sa sakit ng ulo. Ang tiyo kong mahal, nag-ayos ng libing at lumaban sa kaso. Ng anak niyang sabay. Naging puti ang buhok niya. Hindi magiging madali para sa kanya. Alam ko. Tara na. Simula ngayon, masasayang araw na ang susunod. Anak ko. Ang dami mong pinagdaanan. Jinhae, umuwi ka na. Hindi namin ginagawa to para sa kontrata ng pamilya. Gusto naming bawiin ang lahat. Jinhae, pasensya ka na. Kasalanan ko lahat. Hindi kita pinagkatiwalaan. Hindi ko na kailangan yan. Pamilya, ang tiwala at pagmamahal. Hindi ko na kailangan ngayon. Nagkamali si nanay. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Jinhae, kasalanan namin. Hindi namin nakita ang katotohanan. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na ninyo akong hanapin. Fuse, tara na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo.
Jinhe,